Is God good? Amen. Is God good? Amen. Mabuti ba ang Diyos? Amen. Mabuti ba ang Panginoon? Amen. Kanina yung worship leader natin nag-exhort. Doon sa exhortation niya, sabi niya, huwag kang magmalaki sa Panginoon. Totoo po yun. Hindi naman kami nag-uusap. Po ba? Lumabas sa kanyang bibig, huwag kang magmalaki sa Panginoon. Hello? Alam po ninyo, kapag yung Holy Spirit ang nag-lead sa isang tao, hindi yung gusto mo ang lalabas, kundi yung gusto niya. Amen. Amen. And it has something to do with our message this morning. Nung Wednesday po, ang mensahe ko sa inyo, sabi ko, I will lay out the foundation para maintindihan natin ngayong Sunday ang message natin. Amen po ba? Nung Wednesday, diniscuss ko sa inyo yung mga privilege na binigay sa atin ng Panginoon. Isa sa mga privilege na binigay niya sa atin, we are blessed from the start. Amen. Sabi mo sa katabi mo, don't you know that you are blessed You are blessed. from the start? Doon pa lang po sa simula, tayo po ay pinagpala na. Amen. Hindi alam ng tao ito. Amen. Sino po nakabalita dito na nabarang? O kaya nakulang? Di ba minsan babalita natin? Nakulang, nabarang, o ano ba? Amen po ba? Amen. Amen. Sa mga anak po ng Diyos, may matututunan tayo ngayong umagang ito. Meron na ba nagsalita sa inyo na nagalit sa inyo isang tao na sinabi sa inyo, kahit anong gawin mo, di ka yayaman, maghihirap ka pa rin. Amen po ba? Nagsabi na ba sa inyo na gano'n? Amen. At yung iba, sasabihin nila, well, wala talaga, hindi ka mananagana, ganyan ka na lang ang buhay mo, ganyan na lang. Ganyan yung mga tao. Yung iba sasabihin, wala ka ng pag-asa, hindi ka pwede bumili ng bahay, wala kang kakayanan, hanggang dyan ka na lang. Nakakarinig na ba kayo ng gano'n? Tapos sa trabaho palalaitin ka, wala kang promosyon, hanggang dyan ka na lang. Para magkaroon ka ng promosyon, kumuha ka muna ng PhD. O kung ano-anong sinasabi nila. Amen po ba? Well, tingnan po natin, diniscuss ko sa inyo nung Wednesday, 6 na bagay po yung pabor na ibinigay sa atin ng Panginoon. The first one, as we are blessed ever since from the beginning. Is God good? We are blessed in the first place. Bago po tayo magsimula, may mga problema po tayo, may mga suliranin. Marami, minsan kapag nasa gitna na po tayo ng mga pangangailangan, sasabihin natin sa sarili natin, pinagpala kaya talaga ako ng Diyos. Amen po ba? Hello? Amen. In the first place, we are blessed. Now, ang Diyos po natin, if you compare how our Father to our ordinary Father is far beyond. Malaki po ang kanyang agwat. Kung yung mga ama po, yung mga tunay na ama ng mga may anak dito sa ibabaw ng lupa, ay ito po ay nagtatrabaho, ibinibigay ang kanilang buhay, nagsusumikap, nagtsatsaga, lahat ginagawa para maibigay ang mabuti sa kanyang anak. Tingnan natin yung ama natin nasa langit. Open your Bible to Luke 11. Luke chapter 11. Matthew, Mark, Luke. Hallelujah. Luke 11, verse 11 to 13. Hallelujah. Bago natin pasahin, sabihin natin, God is good. Sabihin mo nga, God is good. Sabihin mo yung nasa kanan mo, God is good. Yung nasa kaliwa mo, sabihin mo, God is good. Pag wala kayong tao sa kaliwa nyo, maghanap kayo. Ayan po ba? Sabihin natin, God is good. Amen? Amen po ba? Watch this. Luke 11. Luke 11, verse 11 to 13. Are you there? Amen. Okay, if a son asks for bread from any father among you, si Jesus ang nagsasalita, will he give him a stone? Kapag ang anak daw ninyo humingi ng bato, ng tawag dito, bato, ay, humingi ng tinapay, bibigyan niyo ba ng bato? Amen po ba? Amen. Nakalagay dito, or if he asks for a fish, will he give him a serpent instead of a fish? Amen po ba? Mga magulang, pag humingi ba ng gatas yung anak ninyo, ang ibibigay ninyo, buhangin? Ang ibibigay ba ninyo, kapag sinabi niya, nauuho ako, yung tubig lang kung saan? Hindi ba, hindi? Amen po ba? Or if he asks for an egg, will he be over a scorpion? Verse
Verse 13, if you then being evil, tayo raw na masasama. Hallelujah. Yung evil po rito, ang ibig sabihin, tayong mga tao kasi iniisa sa atin, walang matuwid. Amen. Knows how to give good gifts. Sabi mo nga, good. Sabi natin good. Good. Good gifts to your children. How much more will your Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Sinabi po rito, kung tayo raw na mga tao na tayo'y masasama in nature, marunong magbigay ng mabubuti sa ating mga anak, gaano pa kaya yung Ama natin na nasa itaas na siya'y Diyos ng kabutihan? Amen. Kung tayo marunong magbigay ng mabuti sa ating mga anak, how much more yung Ama natin na nasa langit na siya'y Ama ng kabutihan? Hello? Amen. So, makinig po kayo, I will give you a revelation. Huwag mong sasabihin na kapag ikay may sakit, nanggaling sa Diyos yung sakit mo. Amen. Kasi sabi sa salita ng Diyos, He is the author of good things. Amen. Sickness is not good. Amen po ba? Amen. Kahirapan, hindi rin maganda ang kahirapan. So, ang kahirapan, sakit, karamdaman, kahit ang aksidente, hindi ito nanggaling sa Diyos. Amen. Because God is a God of good things. Amen. Amen po ba? Amen. Good things. Sabi mo sa katabi mo, good things. Good day. Kaya kung ano man ang nangyayari sa iyong buhay ngayon, ano man ang gaganapan sa iyong buhay, put it in your mind and in your heart that God is a God of good things. Pag sinabing good things, ano man ang sinusubukan mo, gagawin pa rin ng Panginoon na pagpapala in favor of you. Amen. Parapakan natin ang Diyos na buhay. Amen po ba? At isa pa maganda sa Panginoon natin, hindi siya marunong magpigil ng mga mabubuting bagay na pinangako niya sa atin. Amen. I want you to read James chapter 1. Go to James chapter 1. James chapter 1. Ililawat ko pa yung foundation ng umagang ito. Hebrews, tapos James chapter 1 verse 17. Amen. Hello? Amen. Every good gift, good na naman ang dito, and every perfect gift is from above. Hello? Amen. Mga nanay, ang mga anak ninyo ay galing sa langit, they are good. Amen. Mga anak, makinig kayo. Mother's Day ngayon, ang nanay ninyo galing ng langit yan, good yan. Amen. Minsan po, sa community natin, may mga anak minumura yung ina. Hello? Amen. May mga anak kusuwain, minumura yung nanay. Amen po ba? Eh, ang nanay po, they are good. They came from heaven. Amen po ba? Amen. God is a God of good things. Ito pang maganda sa ating Panginoon. Every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. May ibig ko sabihin dito, lahat ng pinangako ng Panginoon, hindi ito babalik at hindi mawawalan sa isay. Lahat magaganap kasi pinangako niya. Amen. God will not withhold anything. Wala siyang pipigilin. Ibibigay niya lahat. Amen po ba? God is faithful. Sabi mo nga, faithful. Faithful. God is faithful. God is faithful. Kung ano yung sinabi niya, hindi na yung mababago. Amen. Salamat po sa dalawang init dito. Dito wala nag-init. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, hindi na po mababago. Amen. Kung ano yung sinabi ng Panginoon na sinabi niya, higay pinagpala, hindi na po yung kayang baguhin. There is one incident in the Bible, and I want you to open your Bible para makita natin. Amen po ba? Open your Bible to Numbers 23. Numbers 23. Bilang. Amen po ba? Isa sa mga Pentateuch. Isa-summarize ko po itong Numbers 23. Makinig kayo dito. Meron pong propeta ang pangalan Balaam, o sa Ingles, Balaam. Amen? At meron naman hari ng Amorites na ang pangalan niya ay si Balak, King Balak. Amen? Si Balaam or Balaam, siya po ay totoong propeta ng Diyos. At sinabi ni Haring Balak sa kanya, Balaam, halika, bibigyan kita ng maraming kayamanan. Binigyan siya ng maraming kayamanan. Binigyan siya ng mga utusan
ng mga magagandang dalaga. Amen po ba? May gagawin ka, sabi ni Balak sa kanya. Anong gagawin ko, mahal na hari? Sabi ni Balaam, gusto kong sumpain mo ang Israel. I want you to curse Israel. Si Balaam po, totoong propeta ng Diyos, alam niya na hindi niya pwedeng sumpain ng Israel. Ngunit nakakabulag po ang mga regalo. Amen. Ulitin ko po, nakakabulag po ang mga regalo. Amen. Paano ba sa binigyan siya ng mga ginto, pila, binigyan pa siya ng magagandang dalaga, binigyan siya ng mga alipin, sabi ni Balak sa kanya, sumpain mo ang Israel. Hello? So ang ginawa ni Balaam, sabi niya, Balak, I will return to you. I'm gonna consult first my God. Tingnan mo ito si Balaam. Kukonsultay ko muna ang aking Panginoon. Pero kilala niya ang Diyos. At sinabi sa kanya ng Panginoon, Balaam, sabi ng Panginoon, huwag kang sasama kay Haring Balak. Hindi ka po pwedeng sumama ron. At huwag mong susumpain ang Israel, sabi ng Panginoon. So ito si Balaam, bumalik kay Haring Balak. At sabi niya, mahal na hari, hindi ako po pwedeng sumama sa iyo para sumpain ang Israel. Sabi ni Balak sa kanya, kinulit na naman siya, kausapin mo uli ang Diyos mo, at dinagdagan niya yung regalo niya kay Balaam. Hello? Ngayon, nakipag-usap uli si Balaam sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, ang Diyos po natin ay mabait. Sige, sabi niya, yamang rin lang, tinatanong mo na naman ako, sinabi ko na sa iyo, sabi ng Panginoon, huwag kang sasama kay Haring Balak. Ngunit, dahil sa pinipilit mo, sabi ng Panginoon, bahala ka, gawin mo yung gusto mo, malaya ka. Hello? Amen. So, ang Panginoon mismo nagsabi kay Balaam, sige, malaya ka, gawin mo yung gusto mo. Sinabi ko na sa iyo, huwag kang sasama kay Haring Balak. Ngunit, nagpupumilit ka. Kaya ngayon, sabi ng Panginoon, go, I'll let you go. Kasi sa Panginoon po, may kalayaan tayo. Amen. Di ba sinabi ko sa inyo kanina, God is good? Amen. At kapag pinangako niya, there's no shadow of returning yung pangako niya. Amen. At pag sinabi niya, kailanman, hindi pwedeng mapabaluntot. Amen po ba? Amen. This is the grace of God. Watch this, brothers and sisters. Eto na, ready nang sumpain ni Balak ang Israel. Ready na niyang sumpain. Bibitawan na niya yung salita. Pero tingnan natin, lumilipig sa Numbers 23. Hallelujah. Ready na niyang sumpain ang Israel. Ready na niyang bitawan yung kanyang salita. Go to Numbers chapter 23. Hallelujah. Amen. Hindi ba sinabi ko sa inyo, if there are words that coming out from your mouth and the Holy Spirit will begin to touch you, yung salitang binabalak mo, nalalabas sa bibig mo, hindi yun ang mangyayari. Tingnan niyo sa Numbers 23. Nagsimula na si Balaam kasi kompleto siya sa suhol. Ngunit pakita po natin ang lumabas sa kanyang bibig ay ito. Amen? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, Balaam, magsalita ka kay Balak, ang sasabihin mo lamang kung ano yung salitang dinagay ko sa puso mo, sabi ng Panginoon. Amen po ba? Mga kapatid, makinig kayo sa akin. Magsalita lamang kayo kung ano yung ibinigay ng Diyos na salita sa puso ninyo. Sa gitna ng problema, sa gitna ng pangangailangan, pwede kayong magsalita. Ang pwede lamang ninyong banggitin kung ano yung binigay ng Panginoon sa inyo. Oo, salamat po sa nahina ninyong amen. Amen po ba? Sa gitna ng problema, sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng kaganapan, sa gitna ng kagipitan, pwede mong i-declare kung gusto mo yung kagipitan mo. Ngunit, sabi ng Panginoon, ang i-declare mo lamang yung sinabi ko sa iyo sa puso mo. So kung may sakit, huwag mong i-declare yung arthritis, huwag mong i-declare yung kung anuman kawatitis na yan, ang i-declare mo yung healing. Amen. Kung wala kang pera, huwag mong i-declare ang kawalan, ang i-declare mo that you are prosperous and God will continue to bless you. Amen. What's your declaration, brothers and sisters? The declaration that you will make this morning over your life will be the one that will come out of your life, and the outcome of your life is your declaration over your life. What's this? Isususumpa na niya ang Israel. Numbers 23. Sabi sa verse 19, God is not a man. Wow! Nagsalita na si Balaam.
Itong salita niyang ito ay hindi na nanggaling sa Kanya, kundi ang Holy Spirit, kasi sabi ng Panginoon, kung ano lamang yung sasabihin mo sa puso mo, yun lang sasabihin mo. God is not a man that He should lie. Not a son of man that He should repent. He has said it, He will not do it. Sabi dito, ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling gaya ng tao. Pag sinabi niya, gagawin niya. Hallelujah! Amen po ba? Amen. Or has He spoken, He will not make it good? Behold, I have received a command to bless. Nagulat si Balak. Ang inaantay ni Balak, ang sasabihin ni Balaam, susumpay niya yung Israel. Mag-imbis na sumpa, ang lumabas sa bibig ni Balaam ay, binibless ko ang Israel. Amen. Oh, hallelujah. Salamat po sa mahina ninyong amen. Amen. Makita po natin tayo pong mga anak ng Diyos. Kahit anong sumpa ang dumating sa atin, hindi tatalab sa atin ang sumpa kasi in the first place tayo pinagpala na. Amen. What's this? Hindi siya masumpa. Ang lumabas sa bibig niya iba, sabi niya sa verse 23, Behold, I have received a command to bless. He has blessed, and I cannot reverse it. Hallelujah! Amen. Ang blessing po hindi pwedeng baliktarin. Amen. Mapalad po tayo, mga kapatid. Kasi yung mga pagpapala natin, yung blessing natin, hindi pwedeng baliktarin. Amen. This is the grace of God. Naalala ko po, kaya pala tayo mga Kristiyano, kahit kulamin ka, kahit gayumahin ka, wala pong oobrang gayuma o ulam sa inyo. Kasi tayo po ay pinagpala na ng Panginoon. Amen. Si Balaam, hindi po peking propeta si Balaam, totoo po siyang propeta ng Diyos na sinuhulan ni Haring Balak para sumpayin ng Israel. Pero imbis na sumpa ang lumabas sa bibig niya at ready niyang sumpay ng Israel, ang lumabas ay blessing. Amen. Nagugulat na siya. Bakit ganon? Ganon na lumabas sa kanyang bibig. Tapos tingnan patuloy na. He has not observed iniquity in Jacob. Hallelujah. He has not seen wickedness in Israel. The Lord is God and is with him. Brothers and sisters, this morning I had to wake you up. God will never observe iniquity in our heart. Hindi niya kinukonsider lahat ng kapalpakan natin, kasalanan natin. He has not seen wickedness in Israel. Hindi na niya nakikita yung ating wickedness. Ang nakikita niya sa atin yung pabor na bigay ng Diyos. And the shout of kings among them. God brings them out of Egypt. Hallelujah. Egypt is a place of bondage. Listen, brothers and sisters, ikaw ay lalabas na sa kahirapan. Ikaw ay lalabas na sa bondage. You are coming out of Egypt. He has strength like a wild ox. What's verse 23? There is no sorcery against Jacob. Hindi mo ubro sa atin ang ulam. Kaya pag may nagsabi sa iyo, maghirap ka, wala kang pag-asang masenso, hindi mo obra sa atin yun, sapagkat tayo po ay pinagpala na ng Panginoon. Amen. 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 Meron po tayong sakit ng mga Kristiyano. Sakit ng mga Kristiyano na hindi nila maintindihan ang salita ng Diyos. Na sinabi, si Balaam mismo, hindi niya masumpa ang Israel. Sabi ni Balaam, I cannot reverse. Hindi ko may reverse ang blessing ni Lord. Even si Esau mo, at saka si Jacob, nagkaroon ng panlalawang si Jacob kay Esau. Nung may bless ni Isaac, si Jacob. At nung malaman nito, nagkabistuhan, sabi ni Esau, Ama, iba ang na-bless mo. Ang na-bless mo yung kapatid ko, dapat yun, blessing ko yun. Ibalik mo sa akin, Ama. Ano ang sagot ni Isaac? Anak, I'm sorry. Na-bless ko na sa kapatid mo. Lahat ng blessing na na-proclaim ko, hindi na po pwedeng bawiin at hindi na ito pwedeng bumalik. Kaya mapalad tayo kasi mahal tayo ng Diyos, hindi na pwedeng bawiin yun. Hallelujah. God loves me so much. And it can never be reversed. Meron tayong sakit, mga Kristiyano. Ano ba itong promise na to? Hindi lang natin maintindihan. Akala natin, minsan may mga Kristiyano, eto na ang resulta ng karma. Kinakarma na ang buhay.
nagiging ganito na ang buhay. Nandiyan na yung kahirapan. Minsan sasabihin nila, ang sakit, yung sakit na yan dumating para mabigyan ng glory si Lord. God will never give glory on sickness. Amen. You can give glory to God through healing. Amen. Hindi yung sakit. Amen po ba? I want you to read Galatians 3:29. Intindihin po natin ito. Hallelujah. Galatians 3:29. Praise God. Galatians 3:29. Dapat ito maintindihan ng bawat mananampalataya. Are you there? And if you are Christ, kapag ikaw na ng Kristo, then you are Abraham's seed and heir according to the promise. What's this? If you are in Christ, kapag ikaw na ng Kristo, you are now an heir of Abraham and heir to God's promise. Ano ba yung promise ni Lord kay Abraham? Amen po ba? Kaya pala, maliliwanagan kayo kung babasagin ninyo doon sa Old Testament nung kausap ng Diyos si Abraham. Amen? At nung sino naging anak ni Abraham? Si Isaac. Nung kausap na niya si Isaac, as I was with your father Abraham. Sino naging anak ni Isaac? Si Jacob. Kung makipag-usap na naman ang Panginoon kay Jacob, Jacob, I am the God of your father Isaac, the God of your father Abraham. Pagkatapos nung matapos kay Jacob, napunta na po si generation nila Joseph. Joseph, I am the God of your father Jacob, the God of your father Isaac, the God of your father Abraham. Bakit inuulit-ulit ng Panginoon yun? May gusto pong sabihin ng Panginoon doon. Pagdating kay Haring David, sabi, Haring David, I am the God of your father Abraham, the God of your father Isaac, the God of your father Jacob, the God of your father Joseph. Binanggit na naman ng Panginoon. Bakit pinabanggit lagi ng Panginoon? Kasi po, hindi natin sa Galatians, if you are in Christ, then you are an heir. You are seed of Abraham, and heir according to the promise. Ano ba yung promise? Ito po yung promise para maintindihan ninyo. Genesis chapter 12. Hallelujah. Genesis 12. Hallelujah. Verse 2. I will make you a great nation. I will bless you. Hallelujah. And make your name great. And you shall be a blessing. Amen po ba? Amen. I will bless those that will bless you, and I will curse those that will curse you. And in you, all the families of the earth shall be blessed. Ito po yung original na pinangako ng Diyos kay Abraham. Pakinggan. Hindi ba sabi, I will bless those that will bless you, and curse those that will curse thee? Si Balak, binayaran niya si Balaam para isumpa ang Israel. Imbis na sumpa ang lalabas sa kanyang bibig, ang lumabas ay pagpapana. Kasi ang sabi ng Panginoon, I will bless thee. Amen. I will make you a great nation. I will bless those that will bless you and curse those that will curse you. Since Balaam is a true prophecy, sabi ng Holy Spirit sa kanya, Balaam, hindi mo pwedeng sumpay ng Israel kasi sila'y pinagpala na. Pag susumpay mo, masusumpa ka rin. Kaya imbis na sumpa, sabi, pagpapala ang nilabas ni Balaam. Amen. Kapatid, sa ating buhay, ano man ang pinadaanan natin sa gitna ng mga problema, sa gitna ng mga dinobyo, sa gitna ng mga kahirapan, sa gitna ng kanuman, ang bibigay sa atin ay pagpapala pa rin ng Panginoon kasi we are blessed in the first place. Amen. Kaya nga sinabi dito, that the father of your, I am the God of your father, so and so, the God of your father, so and so and so and so, kasi po, the blessing cannot be reversed. Amen. So mapagpala po tayo. Kapag na kay Kristo ka, nagkapagmana ka ng mga pinangako ng Diyos kay Abraham. Tumingin po kayo dito, may sasabihin ako sa inyo. Pag Kristiyano po kayo, kahit pag-usapan kayo, nakatalikod kayo, okay lang. Kasi lahat na nag-uusap sa likod ninyo, mapapahiyayan. Amen. Kasi may pangako ang Diyos.
pagpapalain ko yung magpala. Pag pinagpala nyo naman ay lingkod ng Diyos, may matatanggap din kayong pagpapala. Amen. Ngunit pag nilabangan naman ninyo ang lingkod ng Diyos, tiyak, may mandalamang din sa'yo. Kasi sabi, I will bless those that will bless you. And I will curse those that will curse you. Amen. And we are all children of God. Amen po ba? Amen. Tayo po yung mga anak ng Diyos. Tayo yung mga anak ng Diyos. At masasabi natin, God is really good. Ang gusto mo ng diablo, mawala na ang lahat ng sa ating buhay. Mawalan tayo ng pagpapala, mawalan tayo ng bahay, mawala lahat. Kung gusto niya. Amen po ba? Sino po nakakaintindi ang ibig sabihin ng gospel? Yung gospel, sino po nakakaintindi? Ang ibig po sabihin ng gospel ay good news. Ang gospel po ay ano? Matthew, Mark, Luke, John. Amen po ba? Gospel of Christ. So in short, the good news of Christ. Amen. Ano sabi ba ni Jesus? Luke 4:18. The Spirit of the Lord is now upon me. He anointed me to preach the gospel to the poor. He anointed me to preach the good news to the poor. Ang tanong ko, ano ba ang good news sa isang mahirap? Managana ka o yumaman ka. Hindi po good news sa isang mahirap yung lalo kang maghirap. Amen po ba? So, ang pagpapala po ng Panginoon, minsan ang hirap intindihin ng mga tao kasi hindi nila alam bakit kailangan pastor, bakit kasama ba tayo sa pagkasenso ng buhay, kasama ba tayo sa prosperity. Yes, kasama tayo doon kasi sabi, kapag ikay na kay Kristo, ikay tagapagmana ni Abraham at tagapagmana ng mga pinangako ng Diyos kay Abraham. Amen. Hello? Ang number one po na ginagamit lagi ni Satan para sa mga mananampalataya, para lumayo sa Panginoon ay pananalapi. Amen. Nandyan yung maghihirap ka, nandyan yung kakapusing ka, at imbis na mag-focus ka dun sa promise ni Lord, nagpo-focus ka sa problema, ang mangyayari lalo kang naghihirap. Meron naman yung iba trabaho ng trabaho. Sige, trabaho pa rin. Kaya mo sa church, busy ako eh, busy. Pero at the end of the day, wala pa rin nangyari. Why? Kasi po may salita ang Panginoon. Ang salita po ng Diyos ay totoo. Amen. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang sisipa sa tulis. Pag sumipa tayo sa tulis, tayo rin ang masasaktan. Amen. Sabi ng Panginoon, unahin niyo ako. Unahin mo. Amen po ba? At huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Tingnan ninyo nga si Balaam. Sinuhulan siya, napakaraming suhul sa kanya. Ngunit nung susumpay na niya ang Israel at lumabas sa kanyang bibig, ay pagpapala. Mga kapatid, hindi niyo alam maraming naiingit sa inyo. Maraming naiingit sa inyo. Amen? Yung mga ibang kalaban natin, imbis na pagpapala, ibigay sa atin, sisiraan tayo. Yung mga Kristiyano nagtatrabaho sa opisina, kumpiyanti kayo nakasama niyo ang Panginoon, pero marami pong naniniro sa inyo. Paglabas ng ninyo dyan, target na po kayo, agad ng away. At saka sa bahay ninyo, minsan nakala nyo, peaceful sa bahay ninyo. Dito sa church, glory to God, hallelujah. Nagpuri sa church. Pagdating sa bahay natin, away. Salamat po sa zero amen mo. Ang isa pa, mga away sa iyo, mga anak mo rin. Salamat po sa mahina ninyong amen na naman. Ang minsan pa mga away sa iyo, yung mga kasama mo rin na nagsisimba. Amen. Amen ba? Amen. Bakit ganun? Tapos ang mamimiloso po sa iyo yung kasama mo sa loob ng bahay. Mabuti sana kung mamimiloso po sa iyo yung kapitbahay mo.
Minsan mga kasama mo sa bahay mo may philosophy, sasabi sa'yo, pa-bibya-bibya ka, pa-church-church ka, lagi na lang church, lagi na lang church. May panahon ka ba sa akin? Sa church, lagi kang church. Mga kasama natin sa bahay. Hello? Amen. Church ka ng church, church ka ng church. Kainin mo yung Biblia mo. Nakarinig na ba kayo ng gano'n? Why? Kapatid, kapag may gano'n nangyayari sa tahanan natin, makinig kayo, bibigyan ko kayo ng hint. Pag may friction na nangyayari sa bahay natin at involve ang inyong paniniwala sa Panginoon, magpatuloy kayo, huwag kayo manghihina. Bakit? Isang tapak na lang, nandun na yung malaking takpangalan. Amen. Isang tapak na lang, one more step. Nandun the devil is trying so hard para itaboy ka niya sa pagpapala. Amen? Meron pong pangako ng Panginoon na sabi niya, pagpapalain ko, magpala sa iyo. At ikaw, sabi niya sa lahat ng mga nasyon, ikaw ay aking iangat. So may pangako ng Diyos, dito tayo manangat sa pangako ng Diyos.